Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Marami nga ang sa mga busaw ang agad na naputulan ng kanilang mga hininga dahil na rin sa bangis ng mga aswang at vampira, kasama ang mga binukay sa tulong ng kanilang mga sandata at mga kagamitang pandigma na ibinuhos ng lahat ni Victoria ang kanyang pwersa sa kanyang mga kalaban. Napilitan sila Pablo umatras ng bahagya matapos na mahulog sa kamay ng kanilang kalaban ang unang bakod. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan. Ang Anghelo, mortal na kalaban ng dyablo. Nagpatuloy ang sagupaan, walang humpay, at tila wala ring katapusan. Napapalibutan na sila ng mga tauhan ni Victoria, kung kaya sa iba't ibang direksyon nanggagaling ang pag-atake ng mga ito. Nagkatinginan sina Eliezer at Doris. Patakbo nilang sinugod ang mga aswang na nasa kanilang harapan. At sa isang iglap ay humandusay ang mga ito sa lupang wala ng mga buhay. Gayon din ang ginawa nila Angelo. Gamit ang kanilang mga kaalamang ibinahagi ni Pablo, ay kanilang sinugod ang mga kalabang nasa kanila ring harapan, na patuloy dumadagsa ang mga kampon ni Victoria. Duguan na silang lahat. Nagkalat ang mga bangkay. Halos maubos na ang mga kawal ni Haring Erpe at Enoch. Dahil sa nasasaksiyan ay napabulalas naman si Pedring na hindi siya papayag na manaig ang mga ito sa kanila. Binunot niya ang kanyang itak at itinuro pa iyon kay Victoria. Sinabi niya dito na sisiguraduhin niyang mabubuwal na lahat ang kanyang mga tauhan bago siya mapahalik ng mga ito sa lupa. At tinawag pa niya itong anak ng manananggal, na isa umanong mababang uri ng nilalang, na dahil naman doon ay napatingin si Agatha at napairap. Kaya sinabihan siya ni Bernamir sa mahinang tinig na ayos lamang daw yon, sapagkat hindi naman siya ang tinutukoy ng kanilang tiyo Pedring, na ginagalit lamang di umano nito si Victoria. Hindi naman ipinahalata ni Victoria ang kanyang matinding galit ukol sa mga sinabi ni Pedring. Sa halip ay muli niyang ikinumpas ang kamay at inihudyat ang pagpapatuloy ng pag-atake ng kanyang mga tauhan kanila Pablo. Sumigaw ito ng ubod lakas at sinabing wala daw silang itirang buhay, at nagpang-abot
Umabot nga muli ang dalawang panig. Bumaha na naman ng dugo sa lupa at humalo sa hangin ang malansang amoy nito. Dalawang aswang ang mabilis na lumundag kay Pedring, na matapos niyang salubungin ng kanyang itak ang isa at sakyo rin ito sa sikmura, ay nagpagulong-gulong naman sila ng isa pa dahil sa nadamba siya nito. Nang maibabawan niya ang aswang, ay hinawakan niya sa magkabilang bibig at buong lakas niyang ibinuka ang bunganga nito hanggang sa tuluyan na ngang mapunit at masira ang panga nito. Na nang makita iyon ni Victoria, ay lalo itong napuot kay Pedring, na bigla namang tumilapon ang isa pang aswang na sumugod at paparating kay Pedring nang tamaan ni Cardo ng kanyang kumpas dahil sa lakas ng puwersa noon. Umaatikabong bakbakan na naman ang naganap, na kahit sina Bagdak at Enoch ay hindi na rin nagpapigil pa. Lalo na nga nang makita ni Enoch ang kanyang mga kawal na isa-isa nang nalalagas. Ngunit masaya siya pagkat iyon naman ang nais ng mga ito, ang masawid sa isang labanan na kanila siyang napagsisilbihan at ang kanilang kaharian. Masaya siya para sa kanila, ngunit nagdurugo naman ang kanyang puso dahil sa kanilang mga sinapit. Samantala ay may iba na palang mga mata na nakamasid sa kanila, at iyon ang pangkat ni Amelia. Walang mapagsidlan ang katuwaan nito sa kanyang naabutang tagpo, na ayon pa sa magandang vampira ay naroon lang pala ang lahat ng hinahanap niya, na hindi na umano siya mahihirapan pa dahil sa maghihintay na lamang di umano ito ng tamang pagkakataong umatake. Nasisiguraduhin niyang sa pag-atake niyang iyon ay siya ang magwawagi sa huli. At namalas nga niya ang matinding sagupaan sa pagitan nila Angelo at pangkat ni Victoria, na naniningkit pa niyang pinagmasdan si Victoria at sinabi sa sariling matitikman nito ang kanyang bangis, na pagsisisihan di umano ni Victoria na siya ay isinilang pa sa mundo. At bilang panghuli ay sinabi pa nitong lintik lamang ang walang ganti. Nagpasya naman nang lumapit si Victoria sa kinaroroonan ng labanan, pagkat batid niyang anumang oras ay maaari nang matapos iyon. Nakita niyang sugatan na lahat sila Pablo, ngunit patuloy pa ring nakikipaglaban, habang sa panig naman niya ay halos ikaapat na bahagi na lamang ng kanyang sandatahan ang natira. Umusal minsan pa si Pablo na kanyang pinaghilo ang mga sugat na tinamo. Gayon din ang ginawa nila Bernamir, Agatha at Angelo, at nagsara ang kanilang mga sugat. Nanumbalik ang mga iyon sa dati na animoy walang nangyari. Ngunit sa tuwing gagawin nila iyon ay malaki ang nababawas sa kanilang mga lakas. Pumailan lang pa sa gabi ang mga sigawan ng paghihinagpis ng mga nasusugatan. Gayon din ang ingay na nililikha ng kanilang mga armas
humihingal silang lahat nang panandaliang humupa ang sagupaan. Nagpakiramdaman. Kapwa naging malilikot ang kanilang mga paningin. Naalerto pa ring nakaabang sa gagawing pag-atake ng kani-kanilang mga kalaban. At bigla na lamang napasigaw halos silang lahat nang makita nilang napaliyad si Pedring. Nang mula sa kawalan ay sumulpot si Victor at sinakyod niya ito ng malaki niyang espada sa likod, na dahil doon ay napakilos na bigla sila Pablo, na sumugod sila palapit sa kanilang kaibigang dahan-dahan ng bumabagsak sa lupa. Bunga ng malubhang pinsalang tinamo mula sa sandata ng kanang kamay na iyon ni Victoria, na bawat madaanan nilang kalaban ay hindi nila pinahintulutang mapigilan sila, na walang awa nilang pinagpapaslang ang bawat aswang at vampira na kapanalig ni Victoria na humaharang sa kanilang daraanan. At nang malapit na sila sa kinaroroonan ni Pedring, ay nakita nilang buong pagmamalaki pang iniangat ni Victor ang kanyang espada at bibigyan na ng isang malakas na taga si Pedring, na kasalukuyang nakaluhod na sa lupa at bahagyang nakayuko, na nalalaman nilang iyon na ang kawakasan nito kapag iyon ay tumama, na siguradong hihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Sa paningin ni Pablo ay tila bumagal ang mga tagpo. Kita niyang malinaw ang magkahalong galit at pananabik sa mukha ni Victor, na nanlilisik pa ang mga mata habang hawak nito ng dalawang kamay ang kanyang sandatang nakataas. Hindi siya maaaring mabigo. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang kaibigan. Ngunit tila huli na ang lahat, pagkat nakita niyang gumulong na sa lupa ang ulo ng kaibigan nilang si Pedring. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ng ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Marites Guevara, Devina Tecuaten, Raquel Aragon, Ken Barrel, Joel Perez, Arvin Clarin, Celso Gascon, Janet Berol, Eris Crib Horror Tales, Melissa Binoya, Roman Jones Salinas, Sheila Lablab Yamato, Black Mamba, Rowena D.S. Velasco, Maria P. De Vierte, Johan TV, Kai Jingkay, Roxanne Garcia, Mary Ann Ordonez, Wally Penda, Aisha Bisario, Glenn Ligel Dangkilan, Merly Canoy, Aiki Gamer, Ashti II, Teresita Cerone, Eric Rimandiman, Bashmea Wolfchen, Dante Morada, Emilia Kilason, Robbie Benson Otero. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.